Magandang gabi po sa inyong lahat. Basahin po natin ang aklat ng mga awit, Kabanata 146, talata 1 hanggang 4. Pagpupuri sa Diyos na tagapagligtas. Purihin si Yahweh. Purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya, aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y nabubuhay. Sa mga pangulo'y huwag kang maghahawak, kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alikabok, kahit anong plano nila'y natatapos. Papalad ang mga tao na ang kanyang Diyos ay laging katulong, ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos, sa Diyos na lumikha na itong kalangitan, ng lupa, ng dagat at ang lahat ng mga bagay. Ang kanyang mga pangako ay maaasahan. Panig sa naapi kung siya'y humahatol, may pagkain handa sa mga nagugutom. Let us pray. Lord Father God, we praise you and we glorify your name. You are the King of Kings and you are the Lord of all lords. Maraming salamat po, aming Ama, sa maraming blessings na patuloy ipinapagaloob mo sa iyong mga anak. Maraming po salamat sa pag-ingat mo po sa buong isang linggo. Maraming po salamat sa aming trabaho. Maraming po salamat sa kalakasan ng aming katawan. Maraming po salamat, Panginoon, sa pagkakakilala namin sa iyo. Maraming po salamat. Lord Father God, muli po ay kayo ang patuloy nawa na manguna sa gawain ng ngayong gabi. Patuloy po na patnubayan mo ang aming tagapanguna. Puspusin po siya ng iyong banal na espiritu na bawat katagang lumalabas sa kanyang dila, sa kanyang mga salita ay galing sa inyo. At ang mga salitang ito, Panginoon Diyos, ay maisa puso namin at maisa isip, Panginoon, at higit sa lahat, ito po ay aming maisagawa. Lord Father God, patnubayan niyo po ang aming gawain ngayong gabi. Bigyan po ito patuloy po ito ng bigyan ng kaayusan, Panginoon. Patuloy pong ihanda ang bawat isa at buksan na aming pusong tumanggap ng mensahe para sa amin. Lord Father God, kayo po nawa ang patuloy na manguna at patuloy po namin na kayo ang maitaas. Maraming po salamat. In Jesus Christ's name we pray. Amen, amen, and amen. Po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon sa patuloy na pagbe-bless po sa akin at sa aking pamilya. Nagpapasalamat din po ako sa kababaihan, sa lahat ng kapatiran, sa buong iglesia, sa pag-pray po sa akin. Magaling na po ako, yung puntiin niya ko okay na, hindi na po kailangang operahan. Nagpapasalamat muli ako sa ating Panginoon dahil kasi po, gaya nga po na sinabi ko, ako po yung nagtatrabaho sa City Hall bilang cashier. Ngayon po, na-short po ako ng 6,000. Nanap po namin kung saan-saan hanggang sa ilalim ng drawer, hanggang sa ilalim ng sa mga drawer, inanap po namin. So talagang wala po. So kasi kami po ang nagpapaluwal nun. At our own expense, kami po nag-aabono kung meron pong nawawala. Napakahirap po talaga ng cashier. Pagod na pagod ka na, tapos ganun pa. Pero Diyos ko po, salamat po. Thank you, Lord. Alam nyo, doon sa drawer, doon sa ilalim, nakita ko
nakita ko yung 6,000 samantalang dati, tinignan na nila ng mga ka-office mate ko yun. Wala silang nakita. Dasal ako ng dasal. Ayun, nakita ko. Sabi ko, parang merong ano doon, parang merong nakalitaw na something. Pagtingin ko, na doon po lahat yung 6,000. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti talaga ng Panginoon. Siguro kasi kung hindi ko nakita yon, maaari, kinabukasan o ano, may makakita, kunin na lang. So, nagpapasalamat ako sa atin, sa Panginoon. Napakabuti niya. Patuloy po akong papasalamat dahil wag po tayong matakot. Sabi nga po sa Psalm 186, the Lord is on my side. I will not fear. Yun po lagi ko rin pinanghahawakan. Kaya sabi ko, yung short na yun, makikita ko rin yun. So nakita ko nga po. Tapos po, sabi niya, hindi niya tayo pababayaan kahit kailan. Nandiyan siya lagi sa lahat ng oras. Musubaybay sa atin, oras-oras. Huwag tayong matakot, huwag tayong magalit, huwag tayong huwag tayong madismay. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, don't be afraid, for I am with you. Don't be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Thank you, Lord. Napakabuti niyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay kung ginabalik sa Kanya. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Magandang gabi po muli. Maraming salamat. ang saking humango sa dusa at sinhayo. Sa akin naranasan panganin, ako'y dinaling galing. At ang biyaya niya'y
Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu ay kaduktong nung ating mensahe sa atin noong nakaraang linggo, noong September 22. Ito po ay tungkol sa Banal na Espiritu at ang bunga nito na kagalakan. Mapapansin natin doon sa awit 51:12 ay nabanggit at nasambit ni David. Sabi niya, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Mapapansin natin na dito ang ating pag-aaralan ngayong gabing ito ay bakit nasabi ito ni Haring David na yung dulot ng iyong pagliligtas ay ibalik sa Kanya. Yung joy o kagalakan ng iyong pagliligtas ay ibalik sa Kanya at ako ay gawin mong tapat. At tunay na mapapansin natin at mapapag-aralan natin ngayong pong gabing ito ang dulot o joy of our salvation. Unang-una po, may 4 na tayong pag-aaralan tungkol dito. Unang-una po, yung kapatawaran sa ating mga kasalanan o yung pardon of sins. Sabi nga po sa Lucas 15:10, "Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang nagsisit tumalikod sa kanyang kasalanan." Forgiveness brings freedom from the bondage of sin, from guilt and fear of the judgment. At makikita natin dito kapag ang isang tao ay nabubuhay sa kasalanan at siya ay hindi pa mananampalataya sa Panginoon, wala siyang kagalakan sa kanyang sarili pagkat di niya nadadama ang kasiyahan dulot ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At mapapansin natin na yung resentments, guilt, neglect of God's work, and overwork caused a lack of joy. When we lay this humbly before the Lord and pray, "Restore unto me the joy of thy salvation," He will. At Kanya tong ibabalik sa bawat isa sa atin. Lalong-lalo na po sa ating mananampalataya at nakakakilala sa Kanya. Sabi nga po sa unang sulat ni Pedro, chapter 1, verse 8, "Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya ay inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong mga puso ang kagalakan di kayang ilarawan sa salita." Nandoon at patuloy na nandoon at nag-uumapaw sa ating mga puso ang kagalakan na di kayang ilarawan nino man sa Kanyang mga salita. Kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang pangalawa po, purity in spirit o yung kalinisan ng espiritu. Sabi nga po sa Gawa 13:52, ang mga alagad naman sa Antioquia ay natigib ng galak at napuspos ng Espiritu Santo.
Christian joy depends upon a total commitment to God. Kapag ang ating buhay ay nakafocus sa ating Panginoon at hindi sa mga material possessions, ambitions, ay may kagalakan, may kasiyahan tayo sa ating buhay. Kasi mapapansin natin na yung mga material possessions, yung mga tinatangkilik dito sa sanlibutang ito, yan po ay nawawala nagfe-fade yan. At nauubos, kumbaga sa ano. Yung mga ambitions naman, pursuits, kadalasan dyan, we fail and we become lonely and discouraged. Complete surrender to God releases us from worry. Alam natin na hindi niya tayo pababayaan ni iiwan man sa ating buhay. At patuloy niya tayong bibigyan ng mga pagpapala sa ating buhay habang tayo ay nabubuhay sa sanglibutang ito. Hawak-hawak ng ating Panginoon ang ating kinabukasan. Hawak-hawak niya tayo sa kanyang mapagpalang kamay. The responsibility of our lives belongs to Him. Sa true total commitment ay pupunta at papasok sa atin at maninirahan sa atin ang banal na Espiritu. At ito ang magdudulot sa atin at patuloy na magdudulot ng kaligayahan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Loving God and others restores to us the joy of salvation. Ano po yung pangatlo? Peace of soul. Yung kapayapaan ng kaluluwa. Sabi nga po sa Roma 14:17, sapagkat ang pagpasok ng tao sa kaharian ng Diyos ay hindi nababatay sa pagkain at inumin, kundi sa pagiging matuwid, pagkakasundo-sundo, at kalagayan na pawang kaloob ng Espiritu Santo. Napakahalaga po mga kapatid at mga magulang na taglay-taglay natin at nagahari sa ating buhay ang banal na Espiritu. Na ito ang patuloy na nagiging gabay natin sa ating pamumuhay sa sanlibutang ito at nagdudulot ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Meron po akong isang istorya na makaka-relate ang marami sa atin sapagkat patuloy na nakikita natin at nararanasin natin ng pag-ulan, masasamang panahon, at ito po ay meron daw pong isang seafaring na vessel. Isang maliit na barko doon sa isang gitna ng dagat. Dumating ang isang malakas na unos at inabutan sila. Isang malakas na bagyo ang nandoon. At nakikita nila na yung hampas ng alon at hangin dito sa barkong ito ay halos magpalubog na sa barko. At nandoon makikita natin, lalong-lalo na, yung mga pasahero o yung mga taong sakay-sakay nitong barkong ito. Takot na takot sila at talagang nag-iiyakan. May isang matapang na pasahero ang umakyat. Talagang kapit-kapit siya kumakapit siya sa kanyang sa hagdanan, kumakapit siya sa mga bakal na kailangan niyang kapitan at gusto niyang makarating doon sa kung saan naroroon ang kapitan ng barko, yung captain's quarter. At sa sobrang lakas ng
hangin, ng alon. Talagang hirap na hirap siya at halos pasukin na ng tubig ang kanilang barko. At pagdating niya doon kung nandoon yung kapitan ng barko na siyang hawak-hawak yung, kumbaga yung wheel ng barko, hawak-hawak ng kapitan, nakita niya at nagulat siya. Yung kapitan ng barko ay nakatali doon sa kanyang post. Tinali ng kapitan ng barko ang kanyang sarili doon sa post. At secure na secure siya against the raging elements o yung sama ng panahon. At hawak-hawak niya yung wheel ng barko. At unti-unti niyang pinipihit ang manubelang ito ng barko inch by inch para mapunta muli doon sa gitna ng karagatan at hindi sila tumama sa anumang mga bato sa dalampasigan. Nagulat ang kapitan. Nakita ng kapitan yung lalaking ito na sinisilip siya at pinapanood siya. At habang tiningnan niya yung lalaki, ay nginitian ng kapitan ang lalaki. Kumbaga nginitian niya at nandoon ang assurance. Kaya itong matapang na pasaherong ito ay bumalik uli sa deck kung saan nakalagay yung ibang pasahero. At sinabi sa kanila, doon sa mga ibang pasaherong takot na takot at nag-iiyakan na. Sabi niya, nakita ko ang kapitan. Nakita ko ang kapitan at kanyang ginagawa ang kanyang tungkulin o duty. Nakatali siya doon sa last na kanyang poste kung saan siya naroroon at ginagalaw at iniikot unti-unti ang ating barko. At nakita naman niya ako at siya ay ngumiti. Yung ngiting yon ng kapitan, sabi niya, all is well. Ganyan din ang buhay Kristiyano kapag si Jesus ang kapitan ng ating buhay. Meron tayong kapayapaan kahit na anong pang bagyo, pagsubok, ang dumating sa ating buhay. At di dapat tayo mag-alala sapagkat siya ang makapangyarihan sa lahat. Alam niya ang lahat ng bagay. At siya ang lumalang sa bawat isa sa atin. Ultimong, ang daigdig na ito. Christians belongs to the King of Kings who supplies our needs and promises eternal life. We rejoice because in Christ we have peace of mind and soul. Sabi nga po sa Pilipos 4:7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So ano po yung panghuli at pang-apat? Ito po yung power for service. Sabi nga po sa awit 102, si Yahweh ay papurihan. Paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Kapag ang isang Kristiyano o mananampalataya ay laging may dahilan o flatly refuse to participate in performing God's work, laging hindi pumupunta sa mga gawain, nasaan ang kagalakan?
Christians are endued. Christians are indwelled by the Holy Spirit with power for service. In doing God's work, we receive the joy of the Lord. Sabi nga po sa Gawa, 1:8, ngunit bibigyan kayong makapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yung kapangyarihang yon ay magbubuhat sa banal na Espiritu na ipinangako sa atin ng ating Panginoon na makakapiling at makakasama natin habang tayo'y nabubuhay dito sa mundong ito. To know the Lord, to have assurance of our salvation, to claim His love and His promises, and to serve Him with tithes, and to reflect His love to others. This is where the joy of salvation is found. Sabi nga po sa Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayoy nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Mga kapatid at mga magulang, patuloy tayong humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Patuloy tayong manampalataya at manalig sa ating Panginoon. Nabibigyan tayo ng lubos na kagalakan na ating matatagpuan sa ating sarili dulot ng banal na Espiritu. Nandoon lagi ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Nandoon ang kalinisan ng Espiritu. Nandoon ang kapayapaan ng kaluluwa. At laging nandoon ang matapat at masipag na paglilingkod sa Kanya. At dahil dito, ang kagalakan mula sa banal na Espiritu ang laging tatamuhin ng bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa kagalakan, dulot ng iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat tunay na dakila ka, mapagmahal ka, Panginoon, at iniyalay mo, Panginoon, ang iyong buhay doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Upang sa ganoon, Panginoon, lahat kaming mga anak mo, mananampalataya, Panginoon, sa iyo, ay pinagkalooban mo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan na makakapiling at makakasama ka namin. Maraming po ring salamat sapagkat ibinuhos niyo po ang inyong dugo na siyang naglinis ng aming mga kasalanan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa kagalakang ito, dulot ng iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Patuloy na paging tapatin mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng gabay ng iyong banal na Espiritu, na nandoon lagi ang aming kagalakan, Panginoon, sa iyo, at nandoon lagi, Panginoon, ang aming paglilingkod sa iyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Maraming pong salamat. Ang lahat po ito'y aming ilalapit, nudulog at nadalangin sa makapangyarihan at mapagmahal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesu Kristo.
Amen. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y nananatili, walang hanggang alay mo pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila doon sa krus. Ako'y iyong pinalaya, Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iyalay. Tayo pong lahat. Panginoon, Ikaw ang kagapay. Kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan. Magpagkailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila doon sa krus. Ako'y iyong pinalaya, Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo iaalay. Sa mga susunod na talata, isigaw po natin sa ating Panginoon na ang tanging hangad po natin is yung maging presensya niya, yung Holy Spirit na mag-feel sa ating lahat. Hayaan po natin kumilaw sa banal na Espiritu. Patukin ang ating mga puso't isipan. Ibigay ang tunay na pagpupuri sa ating Panginoon. Tayo pong lahat. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo natagpuan. Ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang minsan pa. Hangad ko lang
mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago na pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Natagpuan ang iyong Pag-ibig na nakita ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon. sa krus ako'y iyong Kami iyong pinalaya, Panginoon, sa aming pagkakasala, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pupuri ang puso ko'y sa'yo. Lahat na ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Panginoon, tinataas po namin ang dakilang pagpupuri, Panginoon, para sa iyo lang. Sa pangalan ni Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Atin pong basahin mula sa Deuteronomio 31:6. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man.
Ngayon, Ama, igawad mo ang iyong makapangyarihang bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen.